Madalas hamakin ang binatang si Jose dahil sa kanilang klase ay siya lamang ang mahirap. Sa tuwing kakain ito ng kanyang tanghalian ay pumupunta pa siya sa banyo dahil asin lamang ang kanyang tanging ulam. Sawang-sawa na siya na mapagtawanan ng ibang mga tao nang dahil sa kanyang kahirapan. Basurero kasi ang kanyang nanay at tatay na pinipilit lamang siyang mapagtapos sa kanyang pag-aaral. Kapag araw naman ng Sabado at Linggo, ay tinutulungan ito ni Jose sa kanilang pagtatrabaho. Jose, anak, umuwi ka na lang sa bahay at balikan mo na lang ang iyong mga pinag-aralan. Hayaan mong kami na lang ng tatay mo ang magtrabaho, sabi ni Aling Amor. Tama ang nanay mo anak, huwag mo na kaming isipin. Kaya naman naming magtrabaho, dagdag ni Mang Benny. Nang dahil doon ay umuwi na lamang si Jose sa kanilang bahay kubo. Dala-dala ang kanyang mga napulot na mga bakal at bote. Ipagbebenta niya ito upang magkaroon siya ng baon at para hindi ulit asin ang kanyang maging ulam. Habang naglalakad si Jose ay nakasalubong niya ang kanyang mga kaklase. May mga kaya ito sa buhay at balak pamasyal sa magandang pasyalan. Grabe naman yan Jose, bakit ka pa kasi nag-aaral? Kung ako sa'yo ay hindi ko na pinapahirapan ang mga magulang mo. Balang araw ay babagsak ka rin naman sa pagiging isang basurero. Panglalait ng binatang si Lucas. Tama si Lucas, bakit ka pa kasi nag-aaral? Tingnan mo ang itsura mo Jose, nakakaawa ka talaga. Kailangan pang mamulot ng mga basura para lamang makakain sa pangaraw-araw. Dagdag ni Carlo. Hindi na lamang pinansin ng binata ang kanyang mga klase at dumiretso na lamang ito sa kanyang paglalakad. Ang payo kasi ng kanyang mga magulang ay kahit anong hirap ng buhay ay huwag siyang papatol sa pangahamak ng ibang mga tao sa kanila. Tuloy lang ang buhay at patuloy na magsikap upang balang araw ay maging maayos ang kanilang kinabukasan. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang lahat. Nang hindi pansinin ni Jose ang kanyang mga klase ay nakaisip ang mga ito ng paraan upang pagtripan ng binata. Inagaw ng mga ito sa kanya ang isang sako ng mga bakal at bote, sabay pinagpasapasahan. Parang isang bata si Jose na pilit na kinukuha ang kanyang mga kalakal. Pakiusap, ibalik nyo na sa akin yan. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Malungkot na sabi ng binata. Bakit hindi mo subukang kunin sa amin ang iyong mga kalakal? Maglaro muna tayo Jose, pampalipas lang ng oras. Natatawang sagot ni Lucas. Pinagpasapasahan ng magkakaibigan ang sako at hindi talaga ito makuha ng binata. Ngunit nang ipasa ito ni Lucas kay Carlo ay aksidente itong nahulog sa sahig na nagdahilan ng pagkabasag ng mga bote. Nagmamadaling tumakbo ang magkakaibigan habang rinig na rinig ni Jose ang pagtatawanan. Malungkot na malungkot talaga ang binata dahil sobrang halaga sa kanya ng bagay na ito. Kung para sa iba ay isang basura lamang ang bakal at bote, ngunit para kay Jose ay isa itong kayamanan. Hindi kasi nila naiintindihan ang sitwasyon ng aking buhay. Buti pa nga sila may pera, samantalang ako ay kailangan kong magsikap para makapagtapos sa pag-aaral. Naluluhang sabi ng binata sa kanyang sarili. Lumipas pa ang panahon ay malapit na siyang makatapos sa kanyang pag-aaral. 2 taon na lamang ay matutupad na niya ang kanyang mga pangarap. Marami man siyang pinagdadaan ng mga pagsubok, ngunit ginagawa niya naman ang mga ito para sa kanyang mga magulang. Kitang-kita niya kasi ang pagtitiis ng mga ito na kahit tirik ang araw ay namumulot ng mga basura, kumita lamang ng pera. Agad pumunta si Jose sa banyo noong oras ng tanghalian. Wala kasi ulit siyang pera, kaya tanging asin muli ang kanyang ulam. Nakita naman ito ni Lucas at Carlo, kaya nakaisip ulit ang dalawa na pagtripan ang kanilang mahirap na kaklase. Kinuha nila ang kanilang cellphone, sabay nagmamadali silang pumunta sa banyo upang kunan ng video ang binata habang kumakain ito ng kanin at asin. Ano kaya ang ingay na yun? Parang may mga taong nagtatawanan. Nagtatakang tanong ni Jose sa kanyang sarili. Sa pagtingala ng kanyang ulo ay nakita niya ang cellphone na nakatutok sa kanya. Binivideohan pala siya ng kanyang kaklase habang kumakain siya. Nang dahil doon ay nabunyag ang kanyang sekreto na palaging asin ang kanyang ulam.
Bigla na lamang napatayo si Jose sa kanyang kinauupuan. Gulat na gulat talaga ito nang makita niya si Lucas at Carlo. Kaya pala, palagi kang pumupunta sa banyo tuwing tanghalian. Ikinakahiya mo ba na asin lamang ang ngayong ulam? Natatawang sabi ni Lucas. Paano mo nagagawang iulam ang asin? Hindi ka ba naaalatan? Dagdag ni Carlo. Pagkatapos noon ay tumakbo pa palabas ang dalawa. Nang makatapos si Jose sa kanyang pagkain, ay nakita niya na nakatingin ang mga tao sa kanya. Ipinagkalat na pala ng dalawang lalaki ang kanyang video na kumakain ng tanghalian sa banyo. Nang dahil sa sama ng loob ng binata ay umuwi na lamang ito sa kanilang bahay at hindi na ito pumasok ng hapon. Bakit ba ginagawa nila ito sa akin? Bakit ba palagi nila akong hinahamak kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila? Umiiyak na sabi ni Jose habang tumatakbo ito pauwi sa kanilang bahay. Ngunit sa mga sandaling iyon ay isa pa palang matinding problema ang kanyang malalaman. Umiiyak ang kanyang tatay na si Mang Benny na para bang hindi malaman ang kanyang gagawin. Tay, ano pong nangyari kay nanay? Nagmamadaling tanong ni Jose. Habang namumulot kasi kami ng basura ay bigla na lamang siyang natumba. Matindi kasi ang sikat ng araw. Anak, hindi ko alam ang gagawin ko. Wala naman tayong sapat na pera para maipagamot siya sa ospital. Umiiyak na sagot ni Mang Benny. Isang oras lamang ang lumipas ay napansin nila na hindi na humihinga si Aling Amor. Nalaman na lamang nila na pumutok ang ugat nito sa batok nang dahil sobrang pagod. Kinabukasan ay ibinurol na nila ang kanyang ina. Sobrang lungkot talaga ng kanilang buhay dahil sunod-sunod na pagsubok na lamang ang kanilang nararanasan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagpapakahirap si nanay sa pagtatrabaho nang dahil sa mga gastusin ko sa paaralan. Bakit ba kasi nangarap pa ako na maging mayaman balang araw? Umiiyak na sabi ni Jose sa kanyang ama. Wala kang kasalanan anak. Pangarap din naman namin ng nanay mo ang bagay na ito. Kami ang mga magulang mo kaya handa namin gawin ang lahat para sa'yo. Malungkot na sagot ni Mang Benny. Simula noon ay napagdesisyonan ni Jose na hindi na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Balak niyang tulungan na lamang ang kanyang tatay sa pamumulot ng mga basura nang sa ganon ay maipagpatuloy nila ang kanilang buhay. Lumipas ang isang buwan ay tinanggap na ng binata na ito talaga ang kanyang tadhana. Sinabi niya rin sa kanyang sarili na nagsayang lamang siya ng oras sa pagpasok niya sa eskwelahan. Mukhang tama nga si Carlo at Lucas. Dapat pala ay tinanggap ko na lang sa aking sarili na wala na talaga akong pag-asa. Sabi ni Jose sa kanyang sarili. Sa mga araw na ito ay namumulot sila ng mga basura ng kanyang tatay nang bigla niyang makita ang isang kapirasong papel. Binasa ng binata ang nakasulat doon at nalaman niya na may isang kumpanya na naghahanap ng mga magtatrabaho sa ibang bansa. Wala daw problema kahit hindi nakatapos sa pag-aaral. Ang mahalaga lang daw ay marunong magbasa at pagsulat. Teka, alam ko ang lugar na to. Subukan ko kayang mag-apply sa trabaho? Tanong ng binata sa kanyang isipan. Anak, ano yung binabasa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Mang Benny. Naghahanap po sila ng mga magtatrabaho sa ibang bansa. Ang maganda po dito tay, ay wala na po akong kailangang asikasuhin dahil sila na daw po ang bahala sa lahat. Paliwanag ni Jose. Agad itong pinuntahan ng binata at nang dahil doon ay muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Naging maganda naman ang kanyang record dahil nalaman ng mga ito na nakatungtong naman siya sa kolehiyo. Sige iho, hintayin mo na lang ang tawag namin. Baka sa isang buwan ay makaalis ka na patungo sa ibang bansa, sabi ng isang matandang lalaki. Pero wala po akong telepono. Pupunta na lamang po ako dito sa pang-araw-araw. Nakayokong sagot ni Jose. Nang dahil doon ay naawa ang matandang lalaki, ipinahiram nito ang kanyang mumurahing telepono at sinabing ibalik na lamang sa kanya sa oras na malapit na itong makaalis patungo sa ibang bansa. Hindi nagtagal ay natanggap na ni Jose ang kanyang pinakahihintay na mensahe. Balungkot itong nagpaalam kay Mang Benny dahil sa mahabang panahon ay hindi niya makakasama ang kanyang ama. Ngunit para kay Mang Benny ay hindi dapat malungkot. Maaari kasi na ito na ang pagkakataon na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay.
Matagal nagtrabaho si Jose sa ibang bansa bilang isang magsasaka. Hindi naging mahirap sa kanya ang trabahong ito dahil sanay naman sa hirap ang kanyang katawan. Palagi niyang pinapadalhan ng pera si Mang Benny nang sa ganon ay maging maluwag naman ang buhay ng kanyang tatay. Nalaman niya sa kanyang sarili na pwede rin namang maging maayos ang buhay kahit hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Lumipas pa ang 3 taon ay nakapagpatayo si Jose ng junk shop sa bansang Pilipinas. Ang tatay niya ang nag-aasikaso noon at malaking halaga talaga ng pera ang kanilang kinikita. Ang kanilang mga kapwa basurero ay sa kanila na nagbebenta ng mga bakal at bote. Unti-unting nagbago ang kanilang buhay at hindi pa nakontento si Jose dahil balak pa niyang dagdagan ang kanyang mga negosyo. Isa nga siyang magsasaka sa ibang bansa, ngunit malaki naman ang kinikita niyang pera. Dito niya rin nakilala ang isang babae na nagpatibok ng kanyang puso. Hindi basta-basta ang babaeng ito dahil anak ito ng kanilang boss. Nalaman niya na matagal na rin pala itong may paghanga sa kanya. Nang dahil sa kanyang pagiging masipag at mabuting tao, ay nahulog ang loob nito sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Napatunayan naman ng babae na nagustuhan siya ng lalaki, hindi lang nang dahil sa pera. Mabuti talagang tao si Jose, kaya nagustuhan rin siya ng mga magulang nito. Nang dahil doon ay nagtayo pa sila ng marami pang negosyo sa ibang bansa at mabilis talaga ang naging pag-unlad nito. Gamit ang pera ng mga magulang ng babae ay agad itong naibalik ni Jose dahil sa unang buwan pa lamang ay kumita na agad ito ng halos 2 milyong piso. Tay, uuwi na po ako sa susunod na buwan. Tapos na po ba ang ipinapagawa kong bahay? Tanong ni Jose. Maraming salamat anak, tapos na ang bahay at nandito na rin ang sasakyan. Sa wakas ay makikilala ko na rin ang dalagang si Michelle. At oo nga pala anak, tamang-tama. Nabalitaan ko na may reunion daw kayo. Baka makapunta ka. Masayang sagot ni Mang Benny sa telepono. Pero alam naman ni Jose sa kanyang sarili na hindi siya kasali doon. Hindi naman kasi siya nakapagtapos sa pag-aaral. Ngunit nagulat na lamang siya nang malaman niya kung saan gaganapin ang isang reunion. Doon pala ito gaganapin sa kanyang nabiling resort na pag-aari ng 2 matanda. Ito na ang araw na gaganapin na ang reunion. Halos lahat ng kanyang mga klase ay naroon, pati na rin si Lucas at Carlo. Pero sa araw din na ito ay naisipan ng matandang mag-asawa na makausap si Jose tungkol sa kanilang bentahan. Nagulat na lamang ang 2 lalaki nang muli nilang makita ang dating kaklaseng basurero. Simple pa rin ito kung manamit, ngunit wala silang kaalam-alam na sobrang yaman na nito. Teka, bakit nandito ka Jose? Di ba hindi ka naman nakatapos sa pag-aaral? Mahiya ka naman dahil hindi ka naman imbitado. Siguro gusto mo lang maranasan ang ganitong bagay kahit alam mo na isa ka lamang basurero. Pangahamak ni Lucas. Oo nga naman, umalis ka na dito Jose at matuto ka namang lumugar. O baka naman, gusto mo pang tumawag ako ng gwardya? Dagdag ni Carlo. Ngunit bigla na lamang dumating ang may-ari ng resort at humingi ito ng paumanhin sa 2. Sir, pasensya na po kayo. Pinapunta ko lang po talaga dito si Mr. Santos dahil siya ang bibili ng aking resort. Matanda na kasi kami, kaya hindi na namin ito maaasikaso, sabi ng may-ari ng event place. Gulat na lamang ang 2 lalaki nang malaman nila na bibilhin ng binata ang malaking resort na ito. Kung ito kasi talaga ang dahilan ng pagpunta ng binata, edi ang ibig sabihin noon ay mayaman na ito. Totoo ba na bibilhin mo ang resort? Nagtatakang tanong ni Lucas. Tama ka Lucas, bala kong idagdag ito sa aking mga negosyo, sagot ni Jose. Pagkatapos mag-usap ng binata at ng matanda, ay nagpaalam ni ito sa kanyang mga dating kaklase. Nagulat na lamang sila nang sumakay ito sa isang sports car na kung saan ay milyon-milyon ang halaga. Pahiyang-pahiya ang 2 magkaibigan nang malaman nila na walang-wala sila kung ikukumpara kay Jose. Nalaman na lamang nila sa kanilang dating guro ang balita tungkol sa binata. Nalaman nila na marami na itong mga negosyo at milyon-milyon ang kinikita nito
kada buwan sa ibang bansa. Marami na rin itong pag-aari sa bansang Pilipinas na kung saan ay marami siyang mga tauhan na nag-aasikaso dito. Napatulala na lamang si Lucas at Carlo. May maganda nga silang trabaho, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila kayang bumili ng kahit na isang simpleng sasakyan. Napapakamot na lamang talaga ang dalawa nang dahil sa kanilang nalaman. Isang araw ay ikinasal si Jose at Michelle. Nagpatuloy pa ang kanilang pagyaman hanggang sa maimbitahan si Jose sa isang TV show sa Pilipinas upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Sa pagiging isang basurero na ngayon ay isa ng milyonaryo. Ang dating basurero lamang ang tanging trabaho, ngunit ngayon ay sobrang daming mga umiikot na negosyo. Ikwinento ni Jose ang tungkol sa kanyang buhay at sinabi nito na marami ding tao ang mga nanghamak sa kanya. Pati na rin ang pagkain niya ng kanin at asin sa banyo ay napasama sa kanyang kwento. Hindi makapaniwala si Carlo at Lucas na mapapanood nila sa telebisyon ang dating mahirap na si Jose. Patuloy nilang dinadala ang pagkapahiya sa kanilang mga sarili dahil hindi na basta-basta ang lalaki na dati nilang hinamak. Simula noon ay nagkaroon na ng magandang buhay si Mang Benny. Sobrang proud ito sa kanyang anak at kung minsan ay namimigay sila ng tulong sa mga taong mahihirap. Alam kasi nila kung ano ang pakiramdam ng wala. Alam nila ang pakiramdam ng taong nagugutom. Maraming tao ang nabuhayan ng pangarap nang dahil sa kwento ng kanyang buhay. Simula noon ay naging masaya ang kanilang pamilya at nagkaroon sila ng isang magandang buhay. Huwag kang mawawala ng pag-asa at tuparin mo ang iyong mga pangarap. Sabayan mo ito ng sipag at tiyaga nang sa ganun ay makakain ka ng nilaga. Huwag mong pansinin ng mga taong magpapababa ng tingin mo sa iyong sarili. Gawin mo silang lakas upang mapatunayan mo na hindi ka panghabang buhay na mahirap. Kahit gaano kakabuting tao ay may masasabi pa ring masama sa iyong iba. Ganoon talaga sa mundong ito dahil hindi mawawala ang mga taong mapanghusga. Magpatuloy ka lang dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngunit huwag kang umasa lamang sa dasal. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang magandang buhay kapag nakikita niya na karapat-dapat ka talaga para sa kanyang mga biyaya. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.